Umiiyak ako lagi kasi lagi kong tinatanong, bakit nangyari sa amin to? Kasi hindi naman kami nanloloko ng kapwa. Hindi naman kami yung masasamang tao. Lagi kong tinatanong kay God. Sabi ko, Lord, ba't ganon? 7 taon tiniis ni Marilu ang pagiging TNT sa ibang bansa upang mabayaran ang kanilang mga utang. Ngunit gumuho ang kanyang mundo nang mahuli at ma-deport pabalik sa Pilipinas. Bakit ako? Kasi ang dami-dami ka akong mga Pilipino na okay naman sa buhay, wala namang responsibility masyado. So bakit ako yung nahuli? Talagang sa totoo lang nagtampo ko sa kanya eh. Even Bible hindi ako nagbabasa. Then pag uwi ko, problema, naghihikahus kami. Kailangan kong magbenta ng mga gamit to survive. Sabi ko, bakit nangyayari sa amin to? Sa mga panahong gulong-gulo ang isip, nakapanood siya ng The 700 Club Asia. Nung nakapanood ako ng 700 Club, sumabay ako sa prayer ni Ma'am Connie at saka ni Pastor Peter. Iyak ako na iyak, as in hindi lang iyak. Hagulgul talaga ako kasi talagang inihingi ko ng tawad yung mga kasalanang nagawa ko before, yung pag-ignore ko sa kanya. After that, gumain yung pakiramdam ko. Lumuwag talaga as in. Muling nasubok ang pananampalataya ni Marilu nang ma-diagnose siya ng hemorrhoids. Dumating sa time na kailangan na siyang operahan. Then after that, mga ilang taon lang, nagkaroon naman ako ng problema sa matres. Ito na naman yung opera, kumbaga parang ako na naman, sabi ko gano'n kay God. Tinanggal yung aking ovary, yung fallopian tube ko, tsaka yung aking matres. Biyayang gumaling si Marilu mula sa kanyang sakit. Gayunpaman, dinapuan ng lung cancer ang kanyang asawa at chronic kidney disease ang kanyang kapatid. Nung ma-diagnose yung husband ko at saka yung kapatid ko, wala akong ginawa kundi umiyak na umiyak. Nahihirapan ako mag-isip. Kino-question ko siya, sabi ko, God, bakit eto na naman tong problema na to. Napakalaki nung amount na kailangan namin. Pray ako ng pray sa kanya na pagalingin niya yung asawa ko at saka yung kapatid ko. Depressed ako that time. Ang naisip ko lang, mag-text ako sa prayer center. So after nung reply nila sa akin, tumawag pa sila. Everyday silang tumatawag sa akin, everyday nilang pinagpe-pray ang asawa ko. Gumagaan yung pakiramdam ko. Nag-pray ako nang nag-pray. Humiling ako sa kanya na sana, Lord, bigyan niyo pa ako ng second life dahil, mahal ko pa yung pamilya ko. After maoperahan naman yung asawa ko, then matapos yung kanyang chemo, gumaling na siya, nag-negative siya. Then yung kapatid ko, gumaling siya after 3 months without dialysis. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos nang gumaling mula sa malubhang karamdaman ang kanyang asawa at kapatid. God is powerful and can really heal kasi nasaksihan ko talaga.